Sa eksena, nagsisimula si Eugene na ipaliwanag ang katotohanan sa kanyang lolo at kay Dayon. Tinanong ng lolo ni Eugene kung totoo bang naging mercenary siya matapos ang crash ng eroplano hanggang sa bumalik ang kanyang alaala. Kinumpirma ni Eugene na totoo ito. Nagulat si Dayon at ang lolo ni Eugene nang malaman ito, 9 na taong gulang lamang noong naganap ang crash ng eroplano. Kaya mula noon, naging mercenary si Eugene. Inamin ni Eugene na ang insidenteng nangyari ay sinadya ng isang taong may hinanakit sa kanya mula noong siya ay mercenary pa. Binanggit niya na ang mga taong tumulong sa kanya ngayon ay ang kanyang mga dating kasamahan noong siya ay nagtatrabaho bilang mercenary. Sinabi ni Eugene na dahil sa kanya, nalagay sa panganib sina Dayon at ang kanyang lolo at humingi siya ng tawad. Nagulat sina Dayon at ang lolo ni Eugene sa revelasyon na ito. Sa kabila ng pag-aalala, nagpahayag ng pasasalamat ang lolo ni Eugene dahil sa pagbabahagi ni Eugene ng kanyang kwento. At tahimik lang si Eugene pagkatapos niyang magsalita. Nagpalit ang eksena sa pasilyo ng ospital kung saan nakasalubong ni Eugene ang chairman. Tinanong ng chairman si Eugene kung siya ba ay lalabas na ng ospital ngayong araw. Nagpasalamat si Eugene sa chairman sa tulong na ibinigay nito. Sinabi ng chairman kay Eugene na hindi siya gumawa ng marami tulong. Nang dumating daw ang kanilang grupo sa pinangyarihan ng insidente, karamihan sa paglilinis ay tapos na at sila na lamang ang nag-alis ng natitirang bakas. Tahimik lamang si Eugene sa sinabing ito ng chairman. Tinanong ng chairman kung sinabi na ba ni Eugene sa kanyang pamilya ang tungkol sa nangyari. Sumagot si Eugene na sinabi niya lang sa kanila ang tungkol sa kanyang panahon bilang isang mercenary. Para sa kanya, mas mabuti kung hindi na malaman ng kanyang pamilya ang iba pang bahagi ng kwento. Nagtanong ang chairman tungkol sa natitirang bahagi ng kwento na nagpapakita ng kanyang interes at pag-aalala sa mas malalim na aspeto ng buhay ni Eugene. Inamin ni Eugene sa chairman na may iba pa siyang ginawa bago ang kanyang buhay bilang isang mercenary na hindi alam ng chairman. Nagtanong ang chairman kung sasabihin ba ni Eugene kung ano yon kung tatanungin niya. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, humingi si Eugene ng paumanhin na nagpapahiwatig na hindi niya nais ibahagi pa ang ibang bahagi ng kanyang nakaraan. Tumugon ang chairman ng tahimik na nagpapakita ng kanyang pag-unawa at pagtanggap sa desisyon ni Eugene. Nagpalit ang eksena patungo sa lokasyon ng grupo ni 02. Isang miyembro ng kanilang grupo ang nagsabi na tahimik si Mad Dog at ayaw magsalita. Iminungkahi ng miyembro na kailangan nilang pumunta sa hideout ni Mad Dog kung nais nilang malaman pa ang higit. Sinabi ni 04 na si Mad Dog ang nagpapatakbo ng kampo at hindi siya basta-basta magsasalita dahil lang sa konting pressure. Samantala nagtanong si 04 kay 02 tungkol kay 01, ngunit nanatiling tahimik si 02. Isang miyembro ng kanilang grupo ang nagsabi na hindi kumilos si 01 noon. Nagulat si 04 sa sinabing ito. Ipinaliwanag ng miyembro na noong sinabi ni Mad Dog na kung gusto ni 01 na iligtas ang kanyang pamilya, dapat niyang patayin sila, pero hindi gumalaw o kumilos si 01. Lahat sila ay naging tahimik pagkatapos marinig ito. Tinanong ni 04 kung paano nila nalaman na hindi plano ni 01 na patayin sila, at inisip niya na maaaring kumilos si 01 kung hinayaan nilang gawin niya ito. Isang miyembro ng grupo ang tumugon na nagpapahiwatig na sapat na ang hindi pagkilos ni 01. Nagtaka si 04 sa sinabi nito. Ipinaliwanag ng miyembro na kung tinuturing ni 01 sila bilang mga kaaway, gagalaw sana siya agad nang marinig ang banta. Ngunit kahit hindi ito direktang sinabi ni 01, alam nilang lahat ito. At natahimik ang lahat sandali. At biglang nagbigay ng kanyang opinyon si 02 habang tahimik ang lahat tungkol kay 01, magdedesisyon sila matapos malutas ang kasalukuyang issue. Palit ang eksena at nag-uusap ang isang grupo sa isang hindi kilalang lugar. Nagtataka sila dahil nawawala si Mad Dog at Anna, pati na rin ang lahat ng mga tauhan na kasama nila. Nagtatanong ang isang miyembro ng grupo kung bakit nawawala sina Mad Dog at Anna at ang lahat ng mga tao na ipinadala nila kasama ng mga ito. Sumagot ang isa pang miyembro na batay sa katotohanang hindi nila makontak ang sinuman, mukhang naloko sila. Inatasan ng isang miyembro ng grupo ang iba na alamin kung ano ang nangyari. Gusto nilang malaman kung si Mad Dog ba ang nagtraidor sa kanila o kung may ibang grupo na nakialam sa kanilang mga plano. Lipat ang eksena at bumalik na si Eugene at ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan.
Inutusan ni Eugene ang kanyang lolo at si Dayon na pumasok muna sa loob ng bahay, at sinabi niyang susunod siya agad. Sumagot ang lolo ni Eugene na sige, ngunit huwag daw siyang magtagal. Ngumiti si Eugene at sumang-ayon. Nang maging seryoso ang mukha ni Eugene, tumingin siya sa isang sulok malapit sa kanila. Dito, lumitaw sina 05 at 06. Nag-usap si Eugene at 06. Sinabi ni 06 na nabalitaan nila ang nangyari. Nang malaman nila ito, huli na para makatulong. Tinanong niya si Eugene kung ayos lang ba ang kanyang pamilya. Sinagot ni Eugene na oo, nagulat ang kanyang pamilya pero walang malalang problema. Nabanggit din niya na natulungan siya ni 02. Nagulat sina 05 at 06 na may halong biro nang marinig nila na tinulungan si Eugene ni 02. Nagbahagi si 05 ng isang kwento kay 06. Sinabi niya kay 02 ang tungkol sa mga numbers na namatay habang hinahabol si Eugene at kung paano hindi sila pinatay ni Eugene kundi inilagay lang sa hindi aktibong estado. Nagulat din si 02 nang marinig ito. Tinanong ni 06 kung ano ang reaksyon ni 02 nang malaman ito. Sumagot si 05 na walang reaksyon si 02 at mahirap intindihin ang iniisip nito. Sumang-ayon si 06 sa sinabi ni 05 tungkol sa hindi pagkaunawa sa iniisip ni 02. Si Eugene naman ay nanatiling tahimik habang naaalala ang mukha ni 02 na nagsabi na nagkataon lamang na naroon sila sa lugar ng kanyang kapatid dahil naroon din si Mad Dog. Sinabi ni 06 na ngayong alam na ng ibang mga numbers ang tungkol sa pamilya ni 01 o Eugene, hindi niya sigurado kung magiging maayos ang mga bagay mula ngayon. Kung balak sana ng ibang numbers na gawing hostage ang pamilya ni Eugene, hindi sana nila ito iniligtas. Tugon ni Eugene na kung may issue ang ibang numbers sa kanya, siya ang haharapin nito. Mula ngayon, pinapayuhan niya si 06 na bantayan ang Forest. At kinumpirma ni 06 na binabantayan niya talaga ang grupo na tinatawag na Forest. Ipinahayag niya na kamakailan lamang, ang Forest ay nakakakuha ng mas maraming pagkilala at naging abala sa mga numbers. Dahil dito, kinakailangan niyang bigyan ng pansin ang kanilang mga kilos. Ibinunyag ni Eugene na nakipagsosyo si Mad Dog sa Forest. Nagulat sina 05 at 06 sa impormasyong ito. Nagkomento si 05 na si Mad Dog, na tinawag niyang baliw na loko, ay gumawa ng hindi inaasahang hakbang. Napagtanto niya na dahil maraming puwersang militar ang nawala sa bansang ito, malamang nagpadala ang Forest ng karagdagang suporta. Sa eksena, magkasamang kumakain sina Eugene, Dayon, at ang kanilang lolo sa bahay. Nagulat si Dayon nang makita ang inihandang pagkain ni Eugene dahil bihira itong magluto. Ngumiti si Eugene at sinabing sinunod niya ang resipe mula sa isang video, ngunit hindi niya sigurado kung masarap ito. Napansin ni Dayon na mabango at masarap tingnan ang pagkain. Nang tikman ni Dayon ang pagkain, labis siyang namangha sa lasa nito at sinabing masarap ito. Nagulat siya sa galing ni Eugene sa pagluluto. Masayang tinanong ni Eugene si Dayon kung totoo bang masarap ang pagkain. Sumagot si Dayon na oo, talagang masarap ito at pati na rin ang iba pa. Nagtanong naman si Eugene sa kanilang lolo kung naaayon ba sa kanyang panlasa ang pagkain. Nakangiting sinabi ng lolo na oo at tila nahirapan si Eugene sa paghahanda nito mula umaga. Ngumiti si Eugene at sinabing hindi naman daw mahirap. Namangha pa rin si Dayon at sinabing baka magandang ideya para kay Eugene na subukan pang magluto ng iba't ibang putahe. Tumugon si Eugene na ngumiti rin at nangako na magluluto siya para kay Dayon tuwing may pagkakataon. Samantala naalala naman ni Eugene ang kanyang pag-uusap kasama sina 06 at 05. Sinabi ni 06 kay Eugene na babantayan nila ang mga kilos ng Forest dahil malamang ay malalaman ng Forest kung bakit sila nawalan ng maraming puwersang militar sa lugar na iyon. Nagbabala si 06 na dahil dito, posibleng maging mahirap ang buhay ni Eugene. Habang si 05 ay nanatiling tahimik, sinabi ni Eugene na alam niya ito. Nagpalit ang eksena patungo sa lokasyon ni 02 kung saan makikita si Mad Dog na bugbog sarado at nakatali sa isang silya. Nagpahayag si Mad Dog na walang mapapala sa kanya ang kahit sino at wala silang matutuklasan mula sa kanya. Sinabi ni 02 na alam naman ni Mad Dog na sa huli ay magbibigay rin siya ng impormasyon at itatapon siya pagkatapos. Binanggit ni 02 na kung sasagot lang si Mad Dog sa isang tanong, gagawin niyang mas madali para sa kanya ang kanyang paghihirap.
Tugon ni Mad Dog ay pagtawa lamang at sinabing hindi ito magiging madali para kay 02 na malaman ang impormasyon. At itinanong ni 02 kay Mad Dog kung sino ang pumatay sa mga numbers noong tumakas si 01. Ito ang tanong na gustong malaman ni 02 bago niya gawing mas madali ang sitwasyon para kay Mad Dog. Tugon ni Mad Dog, ang tanong ni 02 ay pinakawalang katuturan at hindi angkop sa lahat ng tanong na tinanong doon. Inakusahan ni Mad Dog si 01 na siya ang nagtaksil at pumatay sa lahat ng mga numbers. Ngunit, iginiit ni 02 na gusto niyang malaman kung sino talaga ang pumatay sa mga numbers. Saglit na natahimik si Mad Dog bago sumagot. Nagtataka siya kung bakit hindi naniniwala si 02 na si 01 ang pumatay sa kanila. Nagpahayag si Mad Dog na hindi niya inaasahan ang sitwasyon kung saan nabuo ang tiwala sa pagitan ng mga numbers na unti-unting nawawala habang sila ay naghihirap at namamatay sa pagsasanay. Binanggit niya na ang kanyang focus ay sa pagtaas ng survival rate, pagpapalakas ng combat power ng mga nakaligtas, at pagpapabuti ng operasyon ng tropa na resulta nito. Sinabi ni Mad Dog na hindi niya alam kung sino ang pumatay sa mga numbers. Binigyan niya si 02 ng kanyang sagot na kahit hindi na ito mahalaga para kay 02. Ayon kay Mad Dog, tiyak niyang hindi si 01 ang pumatay dahil ang mga numbers na nakalaban at natalo ni 01 ay nakapagradyo pa sa kanya. At bigla tumayo si 02 mula sa kanyang upuan at itinutok ang kanyang baril kay Mad Dog. Nagtanong si Mad Dog ng huling katanungan bago siya mamatay. Bakit daw lubos ang tiwala ng mga kasamahan niya kay 01? Sinagot ito ni 02 na tulad ng sinabi ni Mad Dog, may mga bagay na nasira o nagbago na. Tumugon si Mad Dog sa sagot ni 02 na may pahiwatig na naisip niya na makatuwiran ang sagot nito. Tumawa si Mad Dog habang naalala ang panahong tinuturuan niya ang mga numbers noon. At biglang may maririnig na tunog ng baril at narinig ito ng iba pang mga numbers sa labas. Tinanong ng isang numbers kung tinapos na ba nila si Mad Dog, nagtataka kung bakit kailangan itong gawin agad-agad dahil marami pang impormasyong kailangang malaman mula sa kanya. Samantala tinanong naman ni 02 si 05 kung ano ang kanilang dahilan sa pagpunta roon. Tahimik lamang sina 05, 06, at 032. Nagsalita si 04 na bigla na lamang dumating ang grupo ni 05 at nagsimulang magtanong tungkol kay 01. Binanggit nila na si 01 ay nasa panganib dahil sa forest. Nagpapahayag ang isa sa mga numbers na dahil sa malaking puwersang nawala sa forest, malamang ay magsasagawa sila ng masusing investigasyon. Ipinapahiwatig nila na kapag nangyari ito, mabubunyag ang pag-iral ni 01 at maaaring malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Nagkomento si 04, nagtataka kung bakit kailangang pag-usapan ang tungkol kay 01 at sa kanyang kaligtasan doon. Tinanong niya kung ano ang kahalagahan nito sa kanila at kung bakit nila kailangang mabahala sa mangyayari kay 01. Nagpahayag si 05 ng pag-aalala, sinasabing kung hindi sila kikilos, maaaring matapos na ang buhay ni 01. Mariing sinabi ni 04 na hindi nila dapat pagtuunan ng pansin ang kalagayan ni 01. Ipinapahiwatig niya na si 01 ang pumili na talikuran sila at mamuhay bilang isang pangkaraniwang tao. Binigyang diin niya na hindi sila ang nagtaksil, kundi si 01 ang nagtaksil sa kanila. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng katahimikan sa grupo. At biglang nagsalita ang isa sa mga numbers, tinatanong kung hindi ba maganda na mayroong isa sa kanila na namumuhay ng normal na buhay. Ang komentong ito ay nagdulot ng pagkagulat sa iba pa at lahat sila ay tumingin sa kanya. Ibinahagi nito ang nakaraan ni 01 at ang kanyang dedikasyon sa pagliligtas sa kanila. Inilahad niya na si 01 ay minsang nahumaling sa pagliligtas sa kanilang mga kasamahan. Sa kabila ng patakaran sa kampo na ang pagsuway ay nangangahulugan ng agarang parusa, si 01 ay matapang na nagpatuloy. Noong isang misyon, nag-iisa siyang pumunta upang iligtas ang kanyang mga kasamahang naiwan at napapaligiran ng kaaway. Bagamat ang pagdala ng isang nasugatang kasamahan ay tiyak na makakabigo sa misyon, pinili ni 01 na iligtas ang nasugatang kasamahan kaysa sa tagumpay ng misyon. Idinagdag pa niya na si 01 ay nagdala pa ng isa pang kasamahan na malubhang nasugatan hanggang sa huling hininga nito, pinahintulutan niya itong mamatay sa isang ligtas na lugar. Kung may kasamahan na hindi pa sumusuko, tiyak na itataya ni 01 ang kanyang buhay para sa kanila. Sa kabila ng parusa ng mga nakatataas sa kanya, dahil sa kanyang mapanganib na mga aksyon, ginawa ito ni 01 para sa kanila.
Nasaksihan ng lahat ng mga numbers ang mga aksyon ni 01 na nagpapakita ng kanyang malasakit at pagiging bayani para sa kanyang mga kasamahan. At ang lahat ay tumahimik nang marinig ito. Ipinahayag pa nito ang kanilang pag-unawa at respeto kay 01 na gumawa ng maraming sakripisyo para sa kanila. Binigyang diin niya na si 01 na gumawa ng lahat ng iyon ay may lolo at nakababatang kapatid na kasama niyang naninirahan ngayon. Idiniin niya na si 01 ay nararapat lamang mamuhay bilang isang ordinaryong tao kasama ang kanyang pamilya. Inihayag niya na ito ang iniisip ng lahat kahit hindi ito ang kanilang tuwirang binibigkas. At biglang nagsalita si 02, inihayag niya ang plano na sabay-sabay na salakayin ang mga base ng forest na kanilang minamanmanan. Nagulat ang lahat sa biglaang pahayag ni 02 at tumingin sa kanya. Ipinaliwanag ni 02 ang kanilang plano na salakayin ang mga base ng forest. Binigyang diin niya na hindi nila kailangang pilitin ang kanilang sarili at tututukan lamang nila ang mga mas maliliit na base habang iniiwasan ang mga pangunahing base. Maghahati-hati sila sa tatlong grupo na pinamumunuan ni 02, 04, at 05. Binanggit din niya na dahil target sila ng forest, hindi sila maaaring maghintay lamang na walang ginagawa. Tumugon sina 05 at 06 nang umiti pagkatapos marinig ang plano ni 02, at ang lahat ay nagbigay ng kanilang pagsang-ayon. Sa isang pagbabago ng eksena, tumanggap si Eugene ng tawag mula kay 02. Sinabi ni 02 kay Eugene na mula ngayon, sisimulan nilang pasabugin ang ilang base ng forest na nakakalat sa iba't ibang bansa. Nagulat si Eugene nang marinig na si 02 ang tumawag sa kanya. Ipinaliwanag ni 02 kay Eugene ang kanilang estratehiya laban sa forest. Sinabi niya na kung may mga pangyayaring magaganap sa iba't ibang lugar, hindi magkakaroon ng tiyak na ideya ang forest na may kinalaman ito sa lugar kung saan nakatira si Eugene. Nagulat si Eugene sa sinabi ni 02. Dagdag pa ni 02, sinabi niya kay Eugene na ipagpatuloy niya ang buhay na mayroon siya ngayon, ang buhay na nakuha niya sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanila. Hinamon ni 02 si Eugene na patunayan ang halaga ng buhay na pinili niya. Nagulat ulit si Eugene sa sinabi ni 02 at pagkatapos ay tinapos ni 02 ang tawag. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.